Malinaw na isa na namang malaking dagok sa tiwala ng taumbayan ang mga anomalyang lumutang sa Department of Public Works and Highways. Hindi biro ang bilyon-bilyong pisong inilaan sa flood control projects na kalaunan ay napatunayang ghost o substandard. Kaya't nang ipatupad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagpaparesign kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan, marami ang nagsabing huli na pero kinakailangan. Ngayon, si dating DOTR Secretary Vince Dizon na ang naupo bilang bagong DPWH Chief at agad niyang ipinahayag ang malawakang reforma na sisimulan sa loob ng kagawaran. Inutusan niya ang lahat ng opisyal mula sa undersecretaries hanggang district engineers na mag-sumite ng courtesy resignations. Sa madaling salita, isang malawakang paglilinis na maaaring magbunga ng pagbabago kung matutuloy ng walang kompromiso. Ngunit ang tanong ng marami, sapat ba ang pagbabagong ito? Para sa mga taga-suporta ng Duterte, ito ay isang hakbang pero hindi garantiya. Dahil noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, malinaw ang babala, walang lugar para sa korupsyon sa gobyerno. Hindi siya nag-atubiling sibakin ang mga tiwaling opisyal, kasuhan ang mga sangkot, at tiyakin na ang pondo ay direktang napupunta sa mamamayan. Kaya ang pangakong lifetime ban sa mga kontraktor na sangkot sa ghost projects ay dapat lamang. Bakit papapayagan ang mga kumpanyang paulit-ulit na nanloloko sa gobyerno at taumbayan? Sa panahon ni Duterte, hindi lang ban kundi kulungan ang kahihinatnan ng ganitong klase ng sindikato. Ang tunay na hustisya ay hindi lamang tanggalin ang mga tiwali, kundi siguraduhin ding may mananagot at makukulong. Kung tutuusin, matagal nang sinisigaw ng taong bayan ang accountability. Ang flood control projects ay hindi lamang pader o kanal. Ito ang depensa ng mahihirap laban sa kalamidad. Kapag palpak ang proyekto, buhay at kabuhayan ang nakataya. Kaya hindi katanggap-tanggap na ang perang mula sa buwis ng mamamayan ay nauuwi lamang sa bulsa ng mga tiwaling opisyal at kontratista. Para sa mga Duterte loyalists, malinaw na ang laban kontra corruption ay hindi dapat maging palabas lamang. Dapat itong sabayan ng political will, ng tapang at malasakit na ipinakita ni Tatay Digong noon. Ang tanong ngayon, kaya ba ng kasalukuyang administrasyon na ipakita ang parehong tapang? O mananatili lang itong panibagong chapter ng mga pangakong walang katuparan? Sa dulo, ang pinakamahalaga ay ang tiwala ng mamamayan. Kung tunay na may reforma sa DPWH, dapat may makita ang publiko na konkretong resulta. Mga kontraktor na blacklisted, mga opisyal na nasampahan ng kaso, at higit sa lahat, mga proyektong maayos, matibay, at tunay na nakatutulong. Doon lamang masasabi na seryoso talaga ang gobyerno sa paglilinis.